Ako si Ron, 15 years na kaming nagsasama ng wife ko. Bago kami ikinasal meron na kaming 2 anak. Noon pa man gusto-gusto ko na magpakasal kami, kahit naman ang wife ko gusto niya rin. Dahil sa kakulangan sa financial hindi naman magawa iyon na makasal sa simbahan. 2015 sa wakas natuloy din, hindi naman magarbo pero maayos naman at masasabi na hindi sayang ang naipon ko na pera sa gastos. Ang misis ko naman ay sa bahay lang. Lalo na after namin makasal nasundan pa ang anak namin na lalong ikinatuwa ng wife ko dahil baby girl na. Naging abala ako sa trabaho. Kapag may overtime, sunggab agad ako para matustusan ko ang pangangailangan ng mga bata. Lalo na naglalakihan at nag-aaral na sila. Kapag day off naman ako, nagsasideline ako bilang angkas biker. O kaya pag uwi ko galing ng work sideline agad ako. Nauwi ako mga 11 or alas 12 ng gabi. Umalis ako natulog pa ang mga anak ko. Darating ako tulog na sila. Minsan naman hinintay ako pag uwi para sa dala ko na pasalubong sa kanila. Masayang masaya ako na nakikita na masaya ang mga bata. Nawawala ang lahat ng pagod ko. Ang wife ko naman naghihintay din sa akin. Sabay kami kakain, matutulog. Laging ganun ang routine ko. Araw-araw, ang totoo nakakaramdam rin ako ng pagod. Minsan tumatabi ako sa kalsada para mag-idlip konti kahit 10 minutes lang. Kahit kailan hindi ko pinakita sa mga anak ko at asawa ko na nanghihina ako. Pero ang totoo napapagod din ako. Lagi akong masaya kapag nasa bahay. Yun kasi ang gusto ko na makita mga anak ko. Natutuwa rin kasi ako na nag-aaral ng mabuti ang mga bata. Nagkakaroon sila mga awards sa school, hindi man sobra-sobra. Naibibigay ko naman ang kailangan nila, like cellphone, laptop ng panganay ko sa para sa school niya. Kumakain din kami sa labas paminsan-minsan kapag may pera akong extra. Akala nga ng mga kapitbahay ko, ako raw si Superman. Hindi napapagod at hindi naubos ang energy. Pero yun ang akala nila. Welcome sa Kwentong Masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat! Akala ko rin malakas ako, akala ko Superman ako, akala ko hindi ako iyak, pero akala ko lang pala yun. Dahil anuman ang nakikita ng mga tao na kalakasan ko, pero ang totoo ako ang pinakamahina, ako ang pinakanatatakot na maghirap ang mga anak ko at walang makain o maging palaboy-laboy last quarter of the year. May napansin ako na pagbabago sa wife ko, minsan umaalis siya, may pupuntahan daw, minsan darating ako wala siya. Mas isang araw na hindi maganda ang pakiramdam ko, kaya maghapon lang ako sa bahay. Nagtanong pa si wife sa akin kung hindi ba raw ako aalis, sinabi ko na lang na hindi. Masakit ang ulo ko ng araw na iyon, kaya tulog na lang ginawa ko, pero buong araw na iyon. Maghapon naman siya nakahawak sa cellphone niya, kaya nang malingat agad ko na kinuha ang cellphone para basahin sana kung sino ang kausap niya, pero sad to say, iba na ang password. Nag-isip ako ng paraan kung paano ko mabubuksan. Hanggang sa ma-open ko mismo sa cellphone ko ang kanyang messenger. Sa kanya, kasi dati ang gamit ko na cellphone, nakasave pala doon yung password niya. Doon tumambad sa akin ang katotohanan, may kausap siya na lalaki at magkikita sila. Kaya lang after ng conversation binubura na lahat ng messages, kaya hindi kompleto ang nabasa ko. Kumakabog ang dibdib ko habang nasa work. Gustong-gusto ko na umuwi agad para awayin ko si Mrs. Pagdating ko ng bahay, sakto kakain na kami. Sinalubong pa ako ng mga anak ko ng certificate ng awards nila sa school. Masaya nilang ibinalita sa akin ang mga nakuha nila sa kanilang pag-aaral. Hindi ko magawang magalit ng mga oras ng iyon. Pinilit ko na maging masaya. Pinakita ko pa rin sa mga anak ko yung dati nilang makikita. Na masayang ama nila. After naming kumain at nakahiga na kami, nag-usap kami ni Mrs. Pero itinanggi niya lahat. Wala naman akong matibay na evidence kaya hindi na ako nakipagtalo.
hanggang sa sinundan ko na lahat ng galaw niya. Akala niya pumasok ako sa trabaho, after pumasok pala sa school ng mga bata, sabay alis na rin pala na. Kaya nagawa ko sundan kung saan sila nagkikita. Nakita ko mismo na magkasama sila at pumasok ng motel. Kitang-kita ko na nakaakbay pa ang lalaki sa aking asawa at parang ang saya-saya nila, nakaupo lang ako sa aking motorsiklo. Habang pinapanood ko ang pagpasok nila ng pinto ng motel, pero wala akong ginawa, hindi ko alam pero bakit hindi ko siya pinigilan. Bakit ako pa ang nahihiya na mag-ingay at eskandalo doon? Ang totoo na duwag ako. Natakot ako sa posibleng mangyari ng oras na iyon. Dahil kahit nasuntukan alam ko na hindi ako mananalo sa lalaki. Bukod sa malaking tao ito, mukhang batak ang katawan sa trabaho. Isa pa, nahihiya ako sa posibleng mangyayari, naiisip ko ang mga anak ko. Paano na lang kung mapanood nila ang eksena na pag-iskandalo ko sa daan? Baka makita nila kami sa social media na nagkakagulo. Ayokong mangyari yun, ayokong mawala ang respeto nila sa kanilang ina. Para akong batang iniwan ng magulang na naghintay sa tabing kalsada para sa paglabas muli ng aking asawa at ng lalaki nito. Pero hindi ko kinaya at tanging pagkuha na lang ng picture nila habang sila ay magkasama ang nagawa ko. Umuwi ako at hinintay namin ng mga anak ko na dumating ang asawa ko. Tuwang-tuwa naman ang mga bata dahil may pasalubong ang kanilang ina. Masaya pa itong sumalubong sa akin at halata mo na basa pa ang buhok. Niyaya ko sa labas ang misis ko, doon sa hindi kami makikita at maririnig ng mga bata. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nakita ko at ang mga kuha ko ng larawan sa kanila. Hindi raw siya makatanggi, ex-boyfriend niya raw yun, bago pa naging kami. Pero aalis na raw ulit yun pabalik sa ibang bansa. Nagsorry siya sa akin at nangako na hindi na raw siya makipagkita ulit. Last na daw iyon, nangungulit daw kasi sa kanya na makipagkita. Wala raw kasi silang closure noon. Kaya pinagbigyan niya lang muna. Hindi ako naniniwala sa kanya. Nag-away kami at nakipaghiwalay ako. Nagmakaawa ang wife ko sa akin na patawarin ko siya para sa mga anak namin. Bumalik kami ng bahay na parang walang nangyari at buo na sa isip ko at handa na akong makipaghiwalay sa kanya. Pero nang makita ko ang mga anak namin na natutulog, parang hindi ko kayang umalis, hindi ko sila kayang iwanan. Hindi ko kaya na paggising nila kinabukasan ay wala na ang kanilang ama. Umupo na lang ako sa isang tabi at umiyak ako buong magdamag na iyon. Nagdasal ako na bigyan ako ng malinaw na desisyon. Nabigyan ako ng malinaw na pag-iisip kahit hindi na para sa asawa ko, para na lang sa mga anak namin, hanggang sa nanaig pa rin ang pagmamahal ko sa pamilya at mga anak namin. Magkasundo kami ni Mrs. na magsasama na lang para sa mga bata. Nagplaplastikan kami kapag nandyan sila sa harap namin. Wala naman kaalam-alam ang mga bata sa nangyayari sa amin. Hindi ko na rin muling na-open ang messenger niya simula nang mangyayari yun, kaya wala na akong alam kung nagkikita pa sila, hanggang sa unti-unti tinanggap ko sa sarili ko ang nangyari. Minsan pabiro ako nagtatanong sa asawa ko kung kumusta na ang ex-boyfriend niya. Gusto ko kasi malaman kung nagkikita pa sila. O totoo ang sinabi ng asawa ko na last na iyon, unti-unti rin bumabalik ang dati namin samahan. Pero ramdam ko pa rin ang sakit nang ginawa niya dahil hindi ko na mabasa ang mga conversation niya sa messenger. Nagpanggap ako ng okay lang sa akin na makipagkita siya. Okay lang sa akin na magmotel sila. Basta uwi pa rin siya sa amin at gagawin pa rin niya ang pag-aasikaso sa mga bata. Sinabi ko yun para malaman ko ang totoo, at doon niya tumambad sa akin ang katotohanan. Nagpasalamat pa siya sa akin nang sabihin ko iyon, na pinapayagan ko siya na makipagkita sa dati niyang karelasyon, dahil ang totoo. Mahal pa rin daw niya ang dati niyang boyfriend, pero mahal din daw niya ako. Kung hindi nga raw kami nagkakilala, baka yun ang asawa niya ngayon. Masakit sa akin nang malaman ko iyon, meron palang babae na ganun. Sa kabila ng kasal na kayo at may mga anak. Ang gusto nga ng misis ko, isama niya sa bahay namin, binata pa rin daw kasi yun, at gusto pa rin ng lalaki na siya ang makasama habang buhay. Hindi ako pumayag dahil ayoko makita ng mga bata ang ganun. Nagbibigay din ng pera sa kanya ang lalaki, lalo na kapag sweldo. Maayos daw kasi ang trabaho nito. Kaya kung dati ay gipit kami at halos wala akong pahinga sa trabaho,
nakikiusap ang misis ko na magpahinga naman ako at umuwi ng maaga. May pera naman daw siya at may baon na ang mga bata. Ayoko ko. Mas gugustuhin ko na magtrabaho ng buong araw at gabi. Kasya gamitin ang pera ng lalaki. Kapalit noon ang misis ko naman, pero kahit na ayaw ko, nakakaramdam din ako ng pagod. Halos 4 na oras lang kasi ang tulog ko araw-araw. Tapos stress pa ako kakaisip ng ginagawa ng asawsa ko. Kaya minsan nagkakasakit ako. Kaya naiisip ko na praktikal na lang. Kung magkakasakit ako at mamamatay, kawawa naman ang anak ko at magiging masaya naman ang misis ko. Dahil magsasama na sila ng walang hadlang kaya ayaw ko man, pumapayag na din ako paunti-unti hanggang sa nakasanayan ko na naging regular na umaalis ang asawa ko. Ang alam ng mga anak ko, may pinapuntahan lang na trabaho. Kaya pagbalik may mga pasalubong sa mga bata. Pero ang paalam niya sa akin, magkikita sila ni Romulo, ang dati niyang karelasyon. Alam ko naman noon na bago pa kami nagsama, sinabi na niya na hindi ako ang una niya. Tanggap ko naman iyon at tinanggap ko siya ng buo at minahal ang totoo. Pero may mga tanong ako sa isipan ko, bakit kaya hindi nila makalimutan ang una nilang karanasan? Bakit mas gusto nila iyon, lalo na ng asawa ko? Alam ko naman na hindi ako nagkukulang sa kanya, pinatawad ko siya dahil sa mga anak namin. Ayaw ko man, pero tinanggap ko na pagtapos niyang makipagkita sa dati niyang karelasyon, yayakap naman siya sa akin at tatabi. May mga oras nga na gusto niyang ipagawa sa akin ang mga ginagawa raw ni Romulo sa kanya. Gusto niya raw niya ng ganun. Sinusubukan ko naman. Pero siya lang ang nag-enjoy, ako hindi. Napipilitan lang ako na gawin yon. Dahil nagbabakasakali na satisfied na siya sa akin at hindi na muling makipagkita doon sa ex-boyfriend niya. Pero kapag naiisip ko, lalo na kapag yumakap siya sa akin sa gabi, parang nadidiri ako at nawawala ng gana sa kanya. Hindi ko pa rin lubos maisip na inaangkin ng iba ang aking pag-aari. May plano pa rin ako na makipaghiwalay sa wife ko. Kapag tapos na sa pag-aaral ang mga bata at kaya na nila ang kanilang sariling buhayin, pero malamang matanda na ako noon at baka hindi ko na kaya malaya na sila. Pansamantala magtitiis muna ako ng may kahati sa aking asawa. Dahil hindi niya raw kasi matanggihan. Masakit isipin na sa kabila ng nakikita nila ako na masaya at parang walang problema, sa loob ng pagkatao ko ay lungkot at panghihina ang aking nadarama. Hanggang kailan ako magtitiis sa ganitong sitwasyon at tanggapin ko na lang ba sa sarili ko na pangalawa lang ako sa misis ko at hahayaan ko na lang siya na makipagkita at magpaangkin sa iba habang sila ay masaya at maligaya. Ako naman ay lugmok sa lungkot at pag-aalala sa aking pamilya. Akala ko babae lang ang martir sa pagsasama. Meron din palang lalaki at ako yun. Ako ang tangang lalaki na sa kabila ng niloloko na, tanggap pa rin. Hindi ko alam kung hanggang kailan mangyayari ito at sana sa pamamagitan nito, maibsan ng kaunting aking pag-aalala. At masabi ko ang sekreto ng buhay ko nang hindi ako nakikilala. Maraming salamat po at more power sa inyo.